Nakaw, paktay na, nagpahayag ng Iglesia ni Cristo. Naku, nakakatakot. Nanginginig ako sa takot. Naku. Hindi yan, nagpahayag ng Iglesia ni Cristo. Kinukundina itong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ay, hindi naman tayo nagtataka dyan. Pero ang dami dyan comment. Babasahin natin mamaya yung mga ilang comment. Hindi natin mababasa lahat kasi napakarami. So, yung Iglesia naman, ganyan talaga yan. Siguro kung saan may benefits yung nakakampihan yan. Magtataka kayo dyan. Huwag na pala kayo magtaka kasi tradition na naman yan eh. Tuwing election, mag-i-endorse yan last minute. Hindi yan mag-i-endorse yan this early. Hindi mag-i-endorse yan. Mga last minute or several days before election. At alam nyo ba kung sino kanilang ini-endorso? Ang ini-endorse na mga yan yung nangunguna sa survey. Kaya huwag kayong magulat kung endorse niyan yung mga nangunguna dyan sa survey, i-endorse niyan nila yan. So, ganoon. Ngayon, sabi nga na ilang comment dyan, delayed reaction daw. So, yun, marami ang nagsasabi na ganyan talaga Iglesia ni Cristo. May mga comment pa dyan na kapag may mga sakuna raw, hindi nila pinapagamit ang kanilang mga kapilya. Which is totoo naman, hindi yan open kapag may binaha, lumindol. Hindi open yan. Pagkatapos, yung iba ay yan, parang kinakabahan pagka nagpahayag ang Iglesia. Pero kung inyong i-google, makikita nyo na mas marami pa rin ang mga Katoliko kaysa Iglesia. Alam ko, milyon-milyon yung diferensya. Ang mga Katoliko nga lang ay meron freedom sila. Meron silang kalayaan kung sino gusto nilang iboto. May freedom of choice. Dito sa Iglesia, parang majority sa kanila ay gano'n na nakakaisa talaga sila. Kahit mali yung kanilang iboboto, mali yung tao, nagkakaisa sila doon. So wala silang para silang mga robot, mga langgam, wala silang sariling pag-iisip. Hindi sila makapag-decide para sa kanilang sarili. So mahirap din yun sa isang relihiyon. Kaya kung minanonood na miyembro na Iglesia, maganda siguro magbasa kayo ng Bible, dyan naman yan. Kasi ang balita ko dito, hindi yata allowed sila magbasa ng Bible. Yun lang naman, wala akong personal knowledge, narinig ko lang na dito talaga sa pastor lang sila umaasa. Wala silang sariling pananaliksik, parang gano'n na style yan. Walang sariling pananaliksik at ang masaklap doon, ipinapamana na nila yan sa kanilang mga magiging anak, mga magiging apo. Yung paniniwala na yon. Ako naniniwala, mali ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Hindi ako sangayon sa ganung panuntunan na yung mga miyembro mo, lagi mong i-brainwash, sabihin mo, dapat tayo'y nagkakaisa. Nagkakaisa sa Iglesia. Hindi dapat na watak-watak. Kaya yon, as much possible, sama-sama sila. Tulad nung ilan kong mga pinapanood, si Autorans nga, idol ko yan sa pagmimekaniko. Miyembro pala siya ng Iglesia yan, kaya minsan nagbabanggit siya ng salitang bangag dyan sa kanyang vlog. Pero pinapanood pa rin natin kasi hindi naman tayo nakapokus doon sa relihiyon at sa kanyang relihiyong paniniwala. Hindi tayo nakapokus doon, kundi nakapokus tayo doon sa kanyang galing sa pagmimekaniko. At least yung galing ng kanyang mga tao doon sa kanyang pagmimekaniko. Anyway, basahin po natin itong mga ilang comment ng mga netizens dito sa Facebook na kung saan ay nakalathala nga itong Iglesia ni Cristo. But anyway, pasadahan lang pala natin. Ito in-announce niya doon sa programa ng Dalawang Tukmol. Yung Dalawang Tukmol na tropa ni Marcoleta, doon niya in-announce. Hindi ko naman pinanood, sinulyapan ko lang. Kasi nga, ako'y nasusuka. Nasusuka ako kasi alam ko na ang nilalaman ng kanilang diskusyon. Ay, para kung tinotorture ang sarili pag panonorin ko itong dalawang ito, lalo na itong kailang spokesperson na Sabala yata apelyido, para yun ang tatandaan ko. Basahin po natin itong mga pahayag ng ilang netizens. Nakakatuwa at nakakaliw. Ito na po yung komento ng mga netizens. Narito po si Rembrandt Togonan. In matters of international law, I would trust the ICC rather than the INC. The latter is simply not a trusted institution. Mula naman kay Edward Inahe, the church should stay away from politics. No one should dictate whom to vote, and issues regarding the arrest of Duterte should not discuss in homily. Think about the 30,000 victims of crime against humanity. Toleration or accepting sinful behavior can be considered sinful itself. From John Go, the INC should also express its stand about EJK. Being a Christian group, I am sure they are against killings. Tingnan pa natin ng iba pa. Mula kay Noel Amboy, tama ka, Edwin Sabala, iglesia pala ito. Ayan. Basahin din natin para fair itong comment ng isang alagad ng iglesia. Tama ka, Edwin Sabala. Kapag nilabag ang batas ay magkakagulo. But anyway, ano ba nilabag na batas? Hindi ba yung hinuli ang lumabag? Nilabag ng Iglesia ni Cristo ang batas ng hindi pa. Akala ko ay NC Die Hard to hindi pala. So ituloy natin.
Nilabag ng Iglesia ni Cristo ang batas na separation of church and state. Nang hihimasok ang Iglesia ni Cristo sa gobyerno, kaya nagkakagulo ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. May maka Duterte, may maka Marcos, at may maka Leni. Ang gulo ninyo. Mateo 12:25 yan, nag-quote pa siya dito. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ay, ganon. Dito ang ginagamit na iglesia siguro itong talata na ito. Kaya sila dapat sama-sama. Mula naman kay Mabuhay Mab Santos, INC should be apolitical. Ang ibig sabihin po ng apolitical, yung hindi ka identified sa anumang politics or political principles. Ito po naman si Marian Guido Tibeles. The INC should not meddle in government issues or international law. Tama naman, tama. Tingnan natin pa ang iba. Mula kay Jerry Parchejo. Having pidots on their side must be very lucrative. Yan, ako, maganda yung statement na yun pagkakampi mo raw sa Duterte, lucrative, ibig sabihin masagana yung buhay pagkakampi mo si Duterte. So, tunghayan naman natin si De Leon Irby. This only shows and proves to us that their so-called peace rally was not true. That rally was merely showing support for Duterte, not to the administration. Mula kay Marilyn Huwit Alforte, limpak ang binayad dito. Mula kay Jocelyn Oriel, doble kara, naglalabasan ng puwersa ng kasamaan at kadiliman. Mula kay Eli Ortesa, magkano donasyon? Pagandang tanong nun Mula kay Felix Gabaldon, di lumabas din ang totoong motibo nila sa prayer rally na yan. The religious cult is abusing their clout talaga. Sana if they are endorsing candidates, they have proven skills in management of our country problems. Pero self-interest lang Mula kay Rambase or Rambase, the state should reassess the separation of government and the church in relation to its policies. And then kay Albert Centeno, respect the separation of power, state and church po. Mula kay Bam Gonzales III, baka pangalan niya yung anchor ng TV5 sa sports. Ay, basahin natin. Siya ba ito? Hindi, Ronsales pala ito. Bam Ronsales III. Church should pay their taxes as well. It's unfair that they are not. At since sumasali na rin sila sa mga politika, maybe it's time na magbayad na din sila ng tax nila. Talaga, hindi pala sila nagbabayad ng tax sa bagay, religious institution na Anyway, yan po mga pahayag ng ating mga netizens dito sa Facebook. Iglesia, yung pamuno ng iglesia, wala yung pakialam sa mga dynasty, kahit pa yung magkakapatid ng tumatakbo, wala yan. I-endorse nila yan basta nung survey. Wala yung pakialam doon sa mga nasangkot na sa nahatulan sa plunder, wala yung pakialam yan. Mga na-involve sa droga, mga na-involve sa formally, yan, mga na-involve sa panunulo, wala yung pakialam basta nung nakasurvey, susuportahan ka ng mga yan. At yung mga miyembro, sunod lang na sunod. Pero meron din namang ilan yung ibang nasa katinuan pa mga pag-iisip. May mga nakakausap din naman tayong ilang iglesia na hindi naman sila lagi sumusunod sa kanilang mga bossing. Pero ganoon. Pero alam ko majority talagang sumusunod So, pero hindi dapat masindak diyan ng tayong lahat. Hindi dapat masindak kasi mas marami pa rin ng Katoliko. Kasi yan nga muli nasa Google yan, makikita nyo diyan. Yan sila lang kaya kala mo isang damukal ay kasi nga majority ay nagsasama-sama pag kami mga pagkilos, walang pakialam sila diyan. Walang pakialam sa dynasty, walang pakialam kung sino magnanakaw sa gobyerno, walang pakialam sa AJK. Kailan ba yan naglabas ng pagtutol? Pati yung dalawang tokmol doon sa programa nila na tropa ni Marcoleta. Hindi sila nagsasabi ng negative dyan sa AJK. Wala silang pagtutol dyan. Hindi nila binabatikos yan. Wala yung pagbatikos sa Parmalee, sa mga kurakutan sa PhilHealth, kurakutan doon sa pondo na ginamit diyan sa mga sa nakadaang COVID na ating pinagdaanan. Wala silang comment niya kung saan napunta yung mga pondo. Hindi nila inuusisa yan. At saka nga, pag may bagyo, may lindol, kung ano-ano, hindi nila ino-offer ang kanilang kapilya. Sarado! Yan po, mga iglesia. Kaya, napakahaba ng panahon. Sana ay magisina yung mga miyembro. Kayo magsuri sa inyong sarili, magsuri sa Biblia. Huwag puro asa lang sa pastor. Mga pastor nyo, mayayaman yan. Kayo, ang daming miyembro dyan. Kayo magkaroon ng realization. Tama pa ba itong aking kinabibilangan? Tama pa ba itong aking minanang
minanang relihiyon na ito? Pwede ba akong mag-decide sa aking sarili? Pwede ko bang hayaan ang aking mga anak na sila'y magdesisyon para sa kanilang sarili? Iyon po ay kawawaing bata ay kakagisnan. Pagkapanganak, pabibinyagan nyo kaagad dyan. Bakit hindi nyo hayaang sila'y magkaroon ng realization at sila'y matutong pumili kung anong relihiyon ang gusto nilang sapian? Matuto sila pumili kung anong relihiyon ang kanilang sasapian. Iyon po ang tunay na pagdedesisyon para sa sarili. Yan ang mga lingwahe nila. Kaya dalang-dala ang emosyon ng mga miyembro, mga ganyan Di ba? Anyway, mga kabayan, tingnan natin kung mag-Nostradamus itong si Ronald Llamas. Kasi inihag niya dito sa isa niyang interview sa kanya ng Press 1 ng TV5 na magkakaroon daw ng isang pagkilos sa March 28. Magkakaroon daw ng prayer rally, pero hindi niya sinasabi kung iglesia ang mauna. Tingnan natin kung magtatama itong si Ronald Llamas. Parang ganun lang naman. Parang ilang naman ang posibleng kumilos Duterte Group, Iglesia ni Cristo at saka Kibuloy Group. Ano yun? Tingnan mo ito, sa kapakinabangan nasisikmura nila lahat na sila'y magsama-sama. Kibuloy Group, INC Group, Duterte Group, China Group. Nasisikmura nila, magsama-sama silang yun. Talagang ganyan may mga papel tayo sa buhay. Meron talaga siguro, pinanganak tayo na para doon tayo sa kaliwanagan, o para doon tayo sa kadiliman, para doon tayo sa kasama. Siguro, ganun talaga tayo ginawa. Pero tayo po may isip, mga kababayan. Pwede po tayo mag-decide. Dito ba ako sa side ng kadiliman? Dito ba ako sa side ng kaliwanagan? Dito ba ako sa side ng pinatutupad na batas? O dito ako sa side na ayaw ipatupad ang batas? Dito ba ako sa side na nirerespeto ang batas at panuntunan ng isang estado at ng mundo? Batas ng mundo? O dito ako sa aking sariling gusto na kadiliman? Para sa akin ba ano ang kapayapaan? Ang kapayapaan ba ay sunod sa batas at pagpapatupad ng batas, o ang kapayapaan para sa akin ay para protektahan ang mga may kasalanan? Alin nga ba, kaibigan?